Ay, good morning po ng mga mami. Ay, good morning ng mga mami. Buona diminatsa. Kami ay magpapaalam na dito sa Onesh. This is our last day in Onesh. Ayaw ko pang gumising kasi ang lamig-lamig. Tapos, may isang batang napaka-cute na ito na gusto nang bumangon. Kasi, flick the seat inside. At tingnan nyo naman yung view namin ni Indayana sa likod. We will going home. Everything is under control na. So, alis na kami. At pupunta na kami sa village kasi meron pa doong kainan after the wedding. Ito pala yung aking OOTD. Yung mga kasama isang doon na sa car. Ako na lang yung naiwan. So, let's go. Bago kami pumunta doon sa village, is dadaan muna kami sa hotel kung saan nagstay yung tito tsaka pinsan ng aking asawa. Tingnan nyo naman yung center ng Onesh, napakaganda ng kanilang katedral. Kaso nga lang is hindi na kami pumunta dyan kasi nagmamadali na kami at nandito na kami sa kanilang hotel. Ito ay Hotel Trutus yata kung hindi ako nagkakamali, and super taas niya talaga. Dito na rin pala kami nag-breakfast with the whole family at yung taya pala is yung tito ng aking asawa. O diba, nakalibre pa kami ng breakfast. At ito na pala, pupunta na kami sa village, pero kami lang at yung kapatid ng pinsan ng aking asawa yung pupunta doon sa village. Yung tito tsaka tita ng aking asawa is umuwi na sila sa aming city kasi meron pa silang mga importanteng gagawin. Super ganda talaga ng tanawin na madadaanan namin bago kami makarating sa village ng pinsan ng aking asawa. Tingnan nyo naman, diba? Napaka-beautiful talaga kasi nga meron ditong bundok sa kanila. Nandito na kami sa place ng pinsan ng aking asawa na kinasal kahapon. Ang baby hair ko, ang dami na. Stay lang kami sa car ng aking Junakis kasi tulog siya. Pagod na pagod talaga si Indayana kagabi. And pupunta lang kami doon kasi nga sabi ko sa inyo, diba? Meron silang tradition na after the wedding, may inihain sila na sabaw na pagkain. Maghihintay lang muna ako dito sa my car kasi nandoon pa yung magpipinsan sa Changi. Magmaritisan daw sila muna bago kami pumunta doon sa kanila. First time ko talaga na maka-encounter ng ganoong wedding na katulad nila. Iba yung wedding nila sa mga wedding na naatinan ko, especially doon sa aming place. Yung style ng wedding nila is wedding na may halong Moldovinian. Moldovin? Ano ba? Basta ganun. And super namis ako. At hindi rin pala kami doon nagtagal sa kanila at hindi na rin ako nag-video kasi nagmaritisan lang naman kami with the whole family. Say hi and say goodbye na sa kanila kasi di namin alam kung kailan kami babalik. At tingnan nyo naman si Indayana, kinakagat niya yung bottles ng Fanta. Ang dami-dami niyang mga laruan pero yan talaga yung gusto niyang paglaruan. At nakadaan nga kami dito sa isang village na meron sila yatang festival at na mga tingnan nyo naman yung mga kabayo, meron silang nilagay ng mga abubot dyan, ng mga decoration sa kabayo. I think festival ito ng mga kabayo at tingnan nyo yung kanilang kalisa dyan. Mayroon din silang nilagay ng mga decoration and super ganda at first time ko makakita ng ganitong festival ng mga kabayo. At tingnan nyo naman yung tanawin namin sa daan. Kami ay babalik na pero dadaan kami sa capital or Bucharest kasi may kukunin kami doon. Nag-stop over muna kami dito sa Busao para naman makapagpahinga yung aking Jusawa. Tapos dala na rin yung lalagay ng gasolin sa aming sasakyan. Si Indayana is tulog, pero ayaw niya magpalagay doon sa kanyang chair kasi nahirapan siya. So, ginaili-ili ko siya. Silang dalawa pala is nandoon sa may bayaran, gasolina, tapos magpapahinga sila doon.